Grabe ang Baguio. nagkaroon doon ng landslide. Nasa linya po natin si Director Albert Mogol, Regional Director ng OCD Cordillera Administrative Region o CAR. Magandang umaga po, Director. Saksi sa Double B po, Joel and Weng. Magandang umaga po, Sir Joel and Ma'am Weng. Magandang umaga. At sa lahat po ng tagapakinig natin, magandang umaga po. Okay. Baka pakibalitaan naman kami ng update doon sa nangyari po na landslide. Meron pa po bang hinahanap, Director? Yes po. Actually, no, 4 po yung confirmed na na-rescue, 4 po yung na-retrieve na wala na pong buhay, at 4 pa po yung ongoing na hinahanap. Actually, tuloy-tuloy po ang search and recovery operation natin. Hanggang ngayon po, at binati nga po ng ating kagalang-galang na mayor, ang mga rescuers, na kahit na po maulan at pagod na ituloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanap sa mga 4 pa po na missing. Okay. Dito po sa nangyaring landslide. Director, ano to, landslide do sa bahay? Bahay ba ng mga biktima ito? Natabunan? Opo. Bale, ito po ay 3 bahay, no, residential houses. Okay. Na tinamaan po nung landslide. Dito nga po sa nasabing Barangay Gisad Surong dito po sa Baguio City. Hindi ba hindi ba markadong danger zone yan lugar na yan? At may nagtatanong kasi bakit hindi sila nailikas? Ito po ay wala naman po tayong history, no, na naitala na meron pong mga past incidents, no. Kaya lang po ito po ay mataas talaga, yung pataas po itong daan na ito, itong barangay na ito eh. And then going downwards, diretso na po doon sa Ferguson Road, yung pinaka main highway. Bali, interior po ito pataas. Marami pong... Yes, ma'am. Marami pa pong mga residente ba na ibang naapektuhan, yung nasiraan ng bahay, kailangang mag-evacuate? Yes. So far po, yes ma'am, so far po, 3 lang po yung reported na bahay po na tinamaan ng landslide na ito. Paano pong gagawin ngayon ng LGU dyan kung nagkaroon na ng history ng landslide? Kailangan ilipat na sila ng tirahan? I-assess po ito, no, ng local government units, and normally kasama po ang Mines and Geosciences Bureau para po i-reassess. Kasi po marami po talagang mga nangyayaring mga insidente na hindi naman po nangyayari noon. At kailangan po talaga itong i-reassess. Yes po, ma'am. Wala pong rock netting dyan kasi sabi nyo nga walang history ito ng pagguho. Wala po kasi residential po itong lugar na ito. Oo. Ma'am Weng. Yes. Kamusta yung rock netting project natin dyan? Gumana ba? Yung mga meron. Director? Yung po sa sa Cannon Road, yes, gumagana po, pero ang hindi po natin makontrol doon yung tubig, talagang dumadaan po sa kalsada, no, lalong-lalo na po dito sa Camp 6 and Camp 5. Okay. Yun naman po nangyari doon sa may rock shed natin. Ongoing po actually yung repair nito bago po dumating itong habagat at bagyo. At ito po ay naantala at nagkaroon po ng pagguho doon sa ilalim. Actually po, dapat po kasi ito is 200 meters, itong original plan dito. Pero po dahil sa naging phase 1 and phase 2 ito, so natapos po yung 150, doon po sa remaining na 50, doon po nanggagaling yung mga slide na nanggagaling po sa taas. Kaya po ito ay nadesisyonan na po na itutuloy itong project na ito siguro as soon as maging maganda na po ang ating panahon. Maliban po dyan sa lugar na yan na pinangyarihan ng landslide kung saan may 4 ang patay, may iba pa bang lugar sa Baguio or Cordillera na nagkaroon din po ng landslide, Director? Actually po, no, so far ngayon, ang apektado po sa ating mga daan, no, there are 13 road sections which are not possible due to ito po mga pagguho, no? Ulitin ko po, 13 ang naitala ng DPWH. Ito po ay sa Cannon Road, sa Silan, La Trinidad, Pekel. Mostly po ito sa Benguet, sa Atok, sa Bocod, and then meron din po sa Ifugao and Mountain Province. Lahat po ito, 13 municipal and national road. Medyo marami-raming kali yun. Director, paano po yung transportasyon dyan? Biyahe ng tao, biyahe ng mga produkto? Yun po ay, dito po ang pinakamalaking naapektuhan dito po sa La Trinidad, Benguet. Kasi ito po yung pinaka main source natin ng mga
agricultural products, lalong-lalo na po yung mga vegetable. Kung meron pa naman pong bukas na daan papunta po ng Baguio City and open naman po ang Nagilian Road at ang Marcos Highway. Pero ito nga po, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, apektado po yung mga gulay natin dito. At hindi yung galing po ng La Trinidad medyo apektado, pero meron pa pong mga dumarating no, from other parts of Benguet. Tuloy-tuloy lang po ito kahit na po maulan. Ito nga po, nakikita namin sa video. Putik na, Director. Putik, baha, tubig. Parang magugulat ka, Baguio yan. Oo. Pero binabaha yung Cannon Road, Yan, binabaha. taas-taas niyan, di ba, Kaya sinasabi Director? nila, may problema sa drainage dyan. Di ba gumana yung mga flood control projects natin dyan, Director? Actually po, yung drainage system natin dito sa Baguio, no, every time po, may regular cleaning tayo kasi napalaki na po yung drainage system natin. Pero because of the amount of rainfall, talagang 100 to 200 meters is hindi po talaga natin makontrol ito. Kaya po, pag napuno na yung ating daanan ng tubig, ay ito po ay dumadaan na sa ating mga kalsada. At sa pagdaan nito sa kalsada, meron na pong mga kasamang mga bato. Nagkaroon po ba kayo ng mga evacuees din dyan, Director? Sa dami po ng binuhos na ulan. Yes, ma'am. Dito po sa buong Cordillera, there are 106 barangays po na apektado, 1,064 families, and 3,400 persons almost ang nasa evacuation center. Okay. Yung iba po ay, yes ma'am. Yung mga taniman po ng gulay, di sirang-sira, Director. Pati yung strawberry farm daw, lanip na ng tubig. Ay opo, nung pa pong Lunes, gano'n na po ang kondisyon doon. Ito pa pong bagyong Maymay, no? Kasi talagang dumaan dito sa Benguet. Kaya ito po yung pinaka-apektadong lugar. Wala na po mapapakinabangan doon sa strawberries. Pwede siguro gawing shake. Hindi, Opo, Oo. resilient naman po ang ating mga taga dito sa Cordillera. Mabilis naman po tayo makabangon. Opo. Okay, wag mo nang pumunta diyan ang mga turista. Yes po, yun po yung aking matagal ko na pong panawagan nito pa pong weekend, no. Before weekend, last Friday, inabi ko na po na pagpaligban na muna kung hindi importante. Pero surprisingly po, ang dami pa rin pong mga local tourists na umakyat dito sa Baguio. Ba, malakas ang loob. Opo. Pero paano yung Director? May nakikita man naman silang tourist areas kung ganyan ang sitwasyon? Yung iba po, ang mga nag-interview po kasi sabi, birthday nung anak, pero pong matagal na naka-schedule. Pero sana naman po ay respetuhin din po nila yung mga announcements. Wag na muna. Pero sarado po ang tourist areas ngayon, Director Mogol. Actually, of course, yung mga, kung dito lang po sa mga hotel, open naman po yung mga hotels natin. Pero yun po mga ibang tourism activities like yung sightseeing, of course, wala naman silang makita dahil ito po patag-ulan. Opo. Siguro po ang gusto nilang makita yung fog saka yung malamig na Opo. Yun lang po ang ma-offer po ng Baguio City. Alright, meron bang na-stranded na turista dyan, di makababa? Oo nga. Actually po, yung tuloy-tuloy naman po ang biyahe ng ating mga bus. Pababa po. Open po ang Marcos Highway. At wala naman pong naiulat na stranded na turista po dito. Okay. Alright, Walang sige. cancellation ng biyahe ng mga bus, Director, ha? Tuloy-tuloy lang. Wala naman po. Kasi open naman po yung ito pong Marcos Highway na main thoroughfare po natin. Wala namang landslide sa Marcos Highway, Director? Wala naman pong reported and it remains open. Good. Wala po sila sa listahan na naiulat po ng DPWH. Pero nakaantabay naman po yung ating mga equipment ng DPWH for clearing operation in strategic areas para po hindi po apektado yung ating lifelines. Sige, Director, pagdadasal namin ang mabilis ninyong recover, pagbalik sa normal na buhay, no? Mag-ingat kayo, mag-ingat kayo, Director. Thank you, sir. Magandang umaga po sa inyo. Yes, ma'am, Sir Joel and Ma'am Moy. Maraming pong salamat at ingat po tayong lahat. Ingat po kayo. Si Director Albert Mogol, siya po ang Regional Director ng OCD Cordillera Administrative Region sa CAR, mga kapuso.
meron na ring mga na-delay na mga flights. Oo naman, sa lakas ng ulan na lakas yan. ng ulan. May kamag-anak ko na stranded sa Cebu. Hindi Talaga? makabalik na Maynila dahil nga kulang na kulang ang flights. Standby lang mga kapuso, magbibigay daan tayo sa ilang mga paalala sa ating pagbabalik. Ang bagong-bagong balita, ang oras po natin, alas 8:27. Radyo na, TV pa. labanan ng fake news. Dapat totoo.